Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida, dito ho sa pagkakadawit po ng mga pangalan nitong 21 mga mambabatas po dyan po sa House of Representatives, na sinasabi hong tumanggap daw mga kabida ng mali-malitang pera, mula sa mga security personnel dati, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Okay, itong mga dating security personnel po ni Zaldico, ito yung 18 mga dating marine officers po, mga kabida, na nagsagawa po ng press conference po kahapon, kasama po yung kanilang abogado po, na si Attorney Levi Baligod. Alright? Matindi yung kanilang aligasyon, yung akusasyon po nila, na nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera. Siyempre naman, bawat maleta doon is millions, di ba? Mga kabida. Doon sa 21 mga kongresista, Diyan po sa House of Representatives. Alright? At in fact, dito sa listahan po, may mga personalidad po dito. I don't know kung mga miyembro ba ito ng House of Representatives, mga kabida, Eto, lumabas yung mga pangalan po ni na Congressman Benny Abante, okay? And then meron pong isa dito, okay, Zia Adjong. Okay? Meron pa pong Ace Barbers. Meron pong Arlene Brosas, Franz Castro. Ito po ay mga miyembro po ng Makabayan Bloc, mga kabida. Joel Chua, ayan. Meron pa pong Manix Dalipe, yung dating kongresista po ng Zamboanga, mga kabida, Leila Dirima, okay. Dan Fernandez, Janet Garin. Meron pa pong Dong Gonzales, ng Pampanga. Then J. Kung Hun, okay, ng Zambales. Jervil Luistro ng Batangas. Okay? Ito po, Raul Manuel, ng Kabataan Party List dati, And then Sandro Marcos, anak po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Paulo Ortega, okay? Joseph Paduano, okay? Stella Kimbo, Martin Romualdez, JJ Suarez, at Erwin Tulfo po, this time, kongresista pa po, ito hong si Tulfo po, mga kabida. Alright? Yun yung mga pangalan po na lumabas dun ho sa affidavit na in-execute po mga kabida ng 18 mga dating Marines, okay? Na sinasabi hong nagtrabaho daw dati, kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Sila daw yung mga kasama daw dati po, ni Orly Gutesa. Naalala nyo ba? Ito hong si Orly Gutesa po, mga kabida. Siya yung primary witness po ni Senador Rodante Marcoleta sa isang Senate investigation po, mga kabida, sa Senate Blue Ribbon Committee, Ito po'y patungkol ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Okay? Kasi dito ho lumabas yung pangalan po ni Martin Romualdez, Zaldico, Pangulong Marcos, na nag-deliver daw siya mga kabida ng mali-malitang pera. Kaso lang po ay hindi po ito pinaniniwalaan po, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee nung time na po ni Senator Panfilo Lacson, mga kabida. Kasi may nakitang butas kumbaga ang nakita nilang butas doon mga kabida yung forged signature daw ng abogado na nag-notarize doon ho sa affidavit ni Gutesa, Pero marami hong nagsabi na mga abogado, na actually, kung tutuusin po, ang pinakamahalaga doon, yung kanya hong oath-taking doon ho sa Senate investigation po, Mas matibay daw yung kumpara doon ho sa kanyang affidavit, Kaso lang po ay hindi po pinurso. Okay, sa kadahilanan po na hindi na rin nagpakita ito hong si Gutesa po, mga kabida. Dahil may mga reports na tinakot daw, at in fact, sa sinabi po ni Attorney Levi Baligod po kahapon, sa press conference,
nabalitaan daw niya na itong si Gutesa ay nasa ibang bansa na raw, ano, mga kabida. Alright? So ito, matinding aligasyon po ito eh. Okay? Itong mga pangalang lumabas po. Actually, ang kinote ko dito mga kabida, ito hong balita po ng ang balita ngayon, ano? Okay? Kasi po, karamihan ho sa mga mainstream media po, mga kabida, ay wala kang makitang news item patungkol ho dito. Okay? Ewan ko kung ano po ang dahilan, ano? In fact, sa post po mga kabida ni Dr. Rob Rances po, tila pinuna po niya ito hong hindi ho pag-pick up po ng mga mainstream media. Okay? Dito ho sa napakalaking balita, ano? Kasi mantakin nyo umabot daw ng 800 billion pesos, almost 1 trillion mga kabida, ano? Ang perang ipinamudmud daw, ano? Okay? Allegedly, ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay? Mga kabida. Mantakin nyo yan. At hindi din ako naniniwala na yung pera na yon ay galing po kay Zaldico. Personal na money o personal na pera po niya yon. Okay? Remember, itong pangyayaring ito, nasa kapangyarihan po ito kung si Zaldico, ano? Mga kabida. Maliban sa dating kongresista, siya po yung chairperson dati po ng Committee on Appropriations dyan po sa House of Representatives. Alright? So, hindi po malayo itong pangyayaring ito, ano? Katunayan nga kinumpirma po niya, ano? Ni Zaldico sa kanyang video na meron talagang mali-malitang pera na i-deliver po. Diba? So ito, kailangang imbestigahan po ito Hindi pwedeng baliwalain po. Ito challenge po ito ano sa Senate Blue Ribbon Committee ano kay Senator Ping. Alam naman po natin mga kabida na patapos na po ito hong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa flood control projects ano. Pero pwede naman pong i-separate ito kasi ang dami hong topics na lumabas dito Unang-una po, yung ICC issue. Okay? Na sinasabi hong may mga investigators mula sa International Criminal Court na pumunta sa bansa, ano? Mga kabida. Okay? Noong 2023. Mantakin nyo out na po tayo sa International Criminal Court pero nakuha pa rin nakapasok dito sa Pilipinas. Ito pong taga-ICC, mga kabida. Sa kabila po ng naging pahayag po ng gobyerno ano na hindi po sila makikipag-cooperate sa International Criminal Court. Mga kabida, ano? Okay? Matindi po yung aligasyon na meron pong $2 million ang inilaan po sa kanilang pagdating dito sa Pilipinas. Mga kabida, no? Okay? Hindi pwedeng baliwalain po ito kasi naniniwala po ako na kung meron man pong perang inilabas, mga kabida, pera po ng taong bayan yon. Alright? So, yun, mga kabida, no? Hindi po pwedeng baliwalain po ito ng mga investigating bodies kagaya po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano? At may lumabas pa dito na kabilang pala dito sa binigyan po ng mali-malitang pera ito hong si COMELEC Chairman George Garcia, no? Di umano. Alright? Ito, malaking investigasyon na dapat gawin po dito, ano? Mga kabida, because ito nga election related, okay? Kumbaga, at least dito yung election po. Kung sakaling totoo man po ito, ano, mga kabida, hindi po natin sinasabi na totoo po yung binanggit po ng mga marine officers po, ano, mga kabida, ano po. Basta ito, lumabas po mula sa kanilang affidavit. Okay, so, kailangan pong imbestigahan ito kung gaano po katotoo, mga kabida, no? Okay? Wala pa pong sagot dito itong mga mababatas, mga kabida, itong mga kongresista dito sa aligasyong ito kasi matindi po ito Mantakin nyo 21 mga mababatas po
including the former House Speaker, Martin Romualdez, at ito hong presidential son po, mga kabida, ito hong si Majority Floor Leader Sandro Marcos po, mga kabida. Alright? And sa tingin po ng ilang mga netizens, so it boils down pa rin doon ho sa pagnanais na mawala ito hong si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, po. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito sa iskandalo na pagbubunyag ng mga marine officers, mga kabida, Eto, nakita ko sa kanila, walang takip ng mukay. Kumbaga, hindi po sila takot, na baka balikan po sila, mga kabida, po. Ito ngang si Trillanes po, since nabanggit po yung kanyang pangalan dito, mga kabida, kakasuhan doon niya ito hong mga marine officers at ito hong si Attorney Baligod. Okay? Dahil sa paninirampuri, cyber libel daw yung ikakaso daw niya. At hindi lang po siya, mga kabida, at hindi lang po sila, mga kabida, pati yung mga nagpapakalat po ng malisyoso at kasinungalingan po laban ho kay Trillanes daw, mga kabida. Anyway, he has the right to, file charges dito ho sa mga nagpapakalat po ng maling impormasyon laban sa kanya, mga kabida. Basta ang malinaw po dito, meron po silang in-execute na joint affidavit, ito hong 18 mga dating marine officers, mga kabida, po. Ako, napapahala talaga ako dito, kasi po, kung totoo man po itong isiniwalat po, mga kabida, na umabot po ng almost 1 trillion, ang laki ng pera yon. Okay, pera po ng taong bayan yun, mga kabida. Nakakabahala talaga yun eh. Okay, ang dami ho tayong problema sa Pilipinas eh. Ang dami hong proyekto na dapat pondohan, pero dahil sa kawalan po ng pondo, kaya nga tayo umutang na lang, mga kabida. Tapos meron palang ganitong kalaking pera, Tapos ipinamimigay lang kung totoo man po yun. Diba? Nakakabahala talaga yun, mga kabida, Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.